Exodo. Exodo, Kabanatang 1. Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nagsipasok sa Ehipto. Bawat lalaki at ang kani-kaniyang sangbahayan ay sumama kay Jacob. Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda, si Isakar, si Zabulon, at si Benjamin, si Dan, at si Neptali, si Gad, at si Aser. Ang lahat ng tao na lumabas sa balakang ni Jacob ay 70 tao, at si Jose ay nasa Ehipto na. At namatay si Jose, at ang lahat niyang kapatid at ang buong lahing yaon. At ang mga anak ni Israel ay lumago, at kumapal na maigi, at dumami, at naging totoong makapangyarihan, at ang lupain ay napuno nila. May bumangon ngang isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. At sinabi niya sa kanyang bayan, narito, ang bayan ng mga anak ni Israel ay higit at lalong malakas kaysa atin. Hayot tayo'y magpakadunong sa kanila, baka sila'y dumami, at mangyari na pagka nagkadigma ay makisanib pati sila sa ating mga kaaway, at lumabas sa atin at magsilayas sa lupain. Kaya't nangaglagay sila ng mga tagapagpaatag upang dalamhatiin sila sa atang sa kanila, at kanilang ipinagtayo si Faraon ng mga bayan na kamaligan, na Deli-ibat ang Pitom at Raamses. Datapwat habang dinadalamhati nila sila, ay lalong dumadami at lalong kumakapal, at kinapuotan nila ang mga anak ni Israel. At pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel, at kanilang pinapamuhay sila ng masaklap sa pamagitan ng mahirap na paglilingkod sa argamasa at salaryo, at sa lahat ng sari-saring paglilingkod sa bukid, at sa lahat ng paglilingkod nila na ipinaglilingkod sa kanila na may kabagsikan. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Hebreya, na ang pangalan ng isa ay Sifra, at ang pangalan ng isa ay Fuwa. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya, at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay patayin nga ninyo, dadapwat kung babae ay inyong bubuhayin. Dadapwat ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos, at hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari sa Ehipto, kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. At ipinatawag ng hari sa Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito, at inyong iniligtas na buhay ang mga batang lalaki? At sinabi ng mga hilot kay Faraon, sapagkat ang mga babaeng Hebreya ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya, sapagkat sila'y maliliksi at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. At ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot, at ang bayan ay kumapal at naging totoong makapangyarihan. At nangyari na sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos, ay iginawa niya sila ng mga sangbahayan. At iniutos ni Faraon sa kaniyang buong bayan na sinasabi, itatapon ninyo sa ilog bawat lalaki na ipanganak
at bawat babae ay liligtas ninyong buhay. Exodo, Kabanatang 2. At isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon at nag-asawa sa isang anak na babae ng lipi ni Levi. At ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. At nang kaniyang makita na maganda, ay kaniyang itinagong 3 buwan. At nang hindi na niya maitatagong malaon, ay ikinuha niya ng isang takbang yantok, at pinahira niya ng biton at ng sahing, at kaniyang isinilid ang bata roon, at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kaniyang kapatid na babae, upang maalaman ang mangyayari sa bata. At ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog, at nagsipaglakad ang kaniyang mga abay sa tabi ng ilog, at kaniyang nakita ang takba sa katalahiban, at ipinakuha sa kaniyang abay. At kaniyang binuksan at nakita niya ang bata, at narito, ang sanggol ay umiyak, at kaniyang kinaawaan at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreyo. Nang magkagayoy sinabi ng kaniyang kapatid na babae sa anak ni Faraon, yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebreya na makapag-alaga sa iyo ng batang ito? At sinabi niya sa kanya ng anak ni Faraon, yumaon ka, at ang dalaga ay yumaon, at tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ni Faraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito, at alagaan mo sa akin, at bibigyan kita ng iyong kaupahan. At kinuha ng babae ang bata at inalagaan. At ang bata ay lumaki, at kanyang dinala sa anak ni Faraon, at siya'y kanyang inaring anak, at kanyang pinangalang Moises. At sinabi, sapagkat aking sinagip siya sa tubig. At nangyari ng mga araw na iyon, nang malaki na si Moises, na kaniyang nilabas ang kanyang mga kapatid, at minasdan ang atang sa kanila. At kaniyang nakita ang isang Ehipsyo, na nananakit ng isang Hebreyo, na isa sa kaniyang mga kapatid. At siya'y nagmasid sa magkabi-kabilang dako, at nang siya'y walang makitang tao ay kanyang pinatay ang Ehipsyo, at kaniyang tinabunan sa buhanginan. At siya'y lumabas ng 2 araw at narito na may 2 lalaking Hebreyo na nagbababag, at kaniyang sinabi roon sa umaapi, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? At sinabi niya, sinong naglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? At natakot si Moises at nagsabi, tunay na mga bagay na yaon ay nahayag. Nang mabalitaan nga ni Faraon ang bagay na ito, ay minithi niyang patayin si Moises. Dadatwat si Moises ay tumakas sa harapan ni Faraon, at tumahan sa lupain ng Madian, at siya'y umupo sa tabi ng isang balon. Ang saserdote nga sa Madian ay may 7 anak na babae, at sila'y naparoon at umigib ng tubig. At kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. At ang mga pastor ay dumating, at sila'y pinalayas.
Dadapwat si Moises ay tumayo at sila'y tinulungan at pinainom ang kanilang kawan. At nang sila'y dumating kay Raquel na kanilang ama, ay sinabi niya, "Bakit kayo tumindig na madali ngayon?" At kanilang sinabi, "Ipinagsanggalang kami ng isang Ehipsyo sa kamay ng mga pastor. At saka inigib pa niya kami ng tubig at pinainom ang kawan." At kanyang sinabi sa mga anak niya, "At saan naroon siya? Bakit ninyo iniwan ang lalaking yaon? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay." At si Moises ay natuwa na makisuno sa lalaking yaon, at kanyang pinapag-asawa kay Moises si Sipora na kanyang anak. At nanganak na isang lalaki, at kanyang pinangalan ng Gersom, sapagkat kanyang sinabi, "Ako'y nakipamayan sa ibang bayan." At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay, at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin. At sila'y dumaing, at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibik, at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel, at sila'y kinilala ng Diyos. Kabanatang 3. Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan, na saserdote sa Madian, at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang, at napasabundok ng Diyos sa Horeb. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid, at narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy, at ang kahoy ay hindi natutupok. At sinabi ni Moises, "Ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin, kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok." At nang makita ng Panginoon na panunurin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, "Moises, Moises." At kanyang sinabi, "Narito ako." At sinabi, "Huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Bukod dito ay sinabi, "Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang muka, sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, "Akin ngang nakita ang kadalamatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y buwaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing yaon, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sa dako ng Kananeo at ng Hiteo, at ng Amorheo, at ng Fereseo, at ng Hiveo, at ng Hibuseo. At ngayon, narito, ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. Saka aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga taga-Ehipsyo. Halika nga ngayon
At ikaw ay aking susuguin kay Faraon, upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? At kanyang sinabi, tunay na ako'y isa sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Yumaon ka at tipunin mo ang mga matanda sa Israel, at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ay napakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo aking dinalaw, at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapigatian sa Ehipto, at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo, at ng Hiteo, at ng Amorheo, at ng Feriseo, at ng Hiveo, at ng Habuseo, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At kanilang didinggin ang iyong tinig, at ikaw ay paroroon, ikaw at ang mga matanda sa Israel, sa hari sa Ehipto, at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nakipagtagpo sa amin, at ngayoy pahintulutan mo kami na maglakbay na 3 araw sa ilang, upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos. At talastas ko na hindi kayo pababayaang yumaon ng hari sa Ehipto, kung hindi sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay. At aking iuunat ang aking kamay, at sasaktan ko ang Ehipto ng aking buong kababalaghan, na aking gagawin sa gitna niyaon, at pagkatapos niyaon ay pahihintulutan niya kayong yumaon. At pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, ay mangyayari na pagyaon ninyo ay hindi kayo yayaong walang dala, kundi ang bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa, at sa tumatahan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto at mga damit, at inyong ipagsusuot sa inyong mga anak na lalaki at babae, at inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo. Exodo, Kabanatang 4. At si Moises ay sumagot at nagsabi,
Datapwat narito, hindi nila paniniwalaan ako, nididinggin ng aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kanyang inihagis sa lupa. At naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot. At kanyang iniunat ang kanyang kamay. At kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi pa sa kanya ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok ang kamay niya sa kanyang sinapupunan, at nang kanyang ilabas, ay narito, ang kanyang kamay ay may ketong, na maputing parang nyebe. At kanyang sinabi, ipasok mo uli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok uli ang kamay niya sa kanyang sinapupunan, at nang kaniyang ilabas sa kaniyang sinapupunan, ay narito, nagsauling gaya ng kanyang dating laman. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa iyong tinig, at kukuha ka ng tubig sa ilog, at iyong ibubuhos sa tuyong lupa, at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi? O may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga'y yumaon ka at ako'y sa iyong bibig. At ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. At kanyang sinabi, O Panginoon, magsugo ka, isinasamo ko sa iyo, sa pamagitan ng kamay ni yaong iyong susuguin. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Moises. At kanyang sinabi, wala ba si Aarong kapatid mo na Levita? Nalalaman kong siya'y makapagsasalitang mabuti. At saka narito, siya'y lumalabas upang salubungin ka, at pagkakita niya sa iyo ay matutuwa sa kanyang puso. At ikaw ay magsasalita sa kaniya, at iyong isa sa bibig niya ang mga salita. At ako'y sa iyong bibig at sa kanyang bibig. At aking ituturo sa inyo kung ano ang inyong gagawin. At siya ang makipag-usap sa lagay mo sa bayan. At mangyayari na siya'y magiging sa iyong bibig, at ikaw ay magiging sa kanya'y parang Diyos. At tatangnan mo sa iyong kamay ang tungkod nito, na iyong ipagagawa ng mga tanda. At si Moises ay yumaon at bumalik kay Jethro
na kanyang biyanan at nagsabi sa kanya, "Pahintulutan mo akong yumaon. Isinasamo ko sa iyo at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Ehipto. At titingnan ko kung sila'y nabubuhay pa." At sinabi ni Jethro kay Moises, "Yumaon kang payapa." At sinabi ng Panginoon kay Moises sa Midian, "Yumaon ka, bumalik ka sa Ehipto, sapagkat namatay na ang lahat ng tao na nagmimithi ng iyong buhay." At ipinagsama ni Moises ang kaniyang asawa at ang kaniyang mga anak, at kaniyang ipinagsasakay sa isang asno, at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto, at tinangnan ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pagkabalik mo sa Ehipto, iyong gawin nga sa harap ni Faraon ang lahat ng kababalaghan na aking itiniwala sa iyong kamay. Datapwat aking papapagmatigasin ang kanyang puso, at hindi niya tutulutang yumaon ang bayan. At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. At aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon, upang siya'y makapaglingkod sa akin, at ayaw mo siyang payaunin. Narito, aking papatayin ang iyong anak, ang iyong panganay." At nangyari sa daan, sa dakong panuluyanan, na sinalubong ng Panginoon siya at pinagsikapang patayin siya. Nang magkagayoy sumunggab si Sipora ng isang batong matalim, at pinutol ang balat ng masama ng kanyang anak, at inihagis sa kanyang paanan, at kanyang sinabi, "Tunay na ikaw sa akin ay isang asawang mabagsik." Sa gayoy kaniyang binitiwan siya, na magkagayoy kaniyang sinabi, "Isang asawa kang mabagsik, dahil sa pagtutuli." At sinabi ng Panginoon kay Aaron, "Pumaroon ka sa ilang na salubungin mo si Moises." At siya'y pumaroon, at nasalubong niya sa bundok ng Diyos, at kaniyang hinagkan. At isinaysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon na ipinagbilin sa kanyang sabihin, at ang lahat ng tandang ipinagbilin sa kanyang gawin. At si Moises at si Aaron ay naparoon at tinipon ang lahat ng matanda sa mga anak ni Israel. At sinalita ni Aaron ang lahat ng salita na sinalita ng Panginoon kay Moises, at ginawa ang mga tanda sa paningin ng bayan. At ang bayan ay naniwala, at nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel, at kaniyang nakita ang kanilang kapighatian, ay iniyukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba. Exodo, Kabanatang 5. At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Faraon, "Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang." At sinabi ni Faraon, "Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon, at saka hindi ko pahintulutang yumaon ang Israel." At kanilang sinabi, "Ang Diyos ng mga Hebreyo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga kaming
maglakbay na 3 araw sa ilang, at maghain sa Panginoon naming Diyos. Baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak. At sinabi sa kanila ng hari sa Ehipto, bakit kinakalagan ninyo, Moises at Aaron, ang bayan sa kanilang mga gawain? Pumaroon kayo sa mga atang sa inyo. At sinabi ni Faraon, narito ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon, at inyong pinapagpapahinga sila sa mga atang sa kanila. At ng araw ring yaon ay nag-utos si Faraon sa mga tagapagpaatag sa bayan at sa kanilang mga puno na sinasabi, huwag na ninyong bibigyan ang bayan ng dayami sa paggawa ng laryo, na gaya ng dati. Sila ang pumaroon at magtipon ng dayami sa ganang kanilang sarili. At ang bilang ng mga laryo na kanilang ginagawang dati ay siya rin ninyong iaatang sa kanila. Wala kayong babawasin, sapagkat sila'y mga pag-aayon-ayon. Kaya't sila'y dumadaing na nagsasabi, bayaan mo kaming yumaon at maghain sa aming Diyos. Pabigitin ninyo ang gawain ng mga lalaki upang kanilang pagpagalan at huwag nilang pakitunguhan ang mga kabulaan ng salita. At ang mga tagapagpaatag sa bayan ay nagsilabas at kanilang sinalita sa bayan na sinasabi, ganito ang sabi ni Faraon, hindi ko kayo bibigyan ng dayami. Yumaon kayo ng inyong sarili, kumuha kayo ng dayami kung saan kayo makakakuha, sapagkat walang babawasin kauntiman sa inyong gawain. Kaya't ang bayan ay nangalat sa buong lupain ng Ehipto na humahanap ng pinagputulan ng trigo na panghalili sa dayami. At hinihigpitan sila ng mga tagapagpaatag na sinasabi, tapusin ninyo ang inyong mga gawa, ang inyong gawain sa araw-araw, na gaya ng mayroong kayong dayami. At ang mga pinuno sa mga anak ni Israel na ipinaglalagay sa kanila ng mga tagapagpaatag ni Faraon ay nangapalo. At sa kanila'y sinabi, bakit hindi ninyo tinapos ang inyong gawain kahapon at ngayon sa paggawa ng laryo na gaya ng dati? Na magkagayoy ang mga pinuno sa mga anak ni Israel ay naparoon at dumaing kay Faraon na nagsasabi, bakit mo ginaganyan ang iyong mga alipin? Walang anumang dayami na ibinibigay sa iyong mga alipin, at kanilang sinasabi sa amin, gumawa kayo ng laryo, at narito ang iyong mga alipin ay nangapapalo, ngunit ang salay nasa inyong sariling bayan. Datapwat kanyang sinabi, kayo'y mga pag-aayon-ayon, kayo'y mga pag-aayon-ayon. Kaya't inyong sinasabi, bayaan mo kaming yumaon at maghain sa Panginoon. Kayo nga'y yumaon ngayon at gumawa, sapagkat walang anumang dayaming ibibigay sa inyo, at gayon may inyong ibibigay ang bilang ng mga laryo. At nakita ng mga pinuno ng mga anak ni Israel na sila'y nasa masamang kalagayan, nang sabihin, walang mababawas na anuman sa inyong mga laryo sa inyong gawain sa araw-araw. At kanilang nasalubong si Moises at si Aaron na nagsitayo sa daan, pagkapanggaling kay Faraon. At sinabi nila sa kanila, kayo naway tunghan ng Panginoon at hatulan, sapagkat ang aming katayuan ay ginawa mong nakamumuhi sa mga mata ni Faraon,
at sa mga mata ng kanyang mga lingkod, na naglagay ng tabak sa kanilang kamay upang kami ay patayin. At si Moises ay bumalik sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo sinugo ako? Sapagkat mula nang ako'y pumaroon kay Faraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kaniyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito, at ni hindi mo man iniligtas ang iyong bayan.